Lord. God bless you po sa ating beloved core group. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po tumayo na pong lahat. Mga minamahal, dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng banal gawain, ang pagkikinig na banal salita natin mahal Pinoon, na ito po ay dadalhin ng ating pong beloved preacher, Jojo Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, to beloved preacher, Brother Pervin Valenzuela. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. At po itaas ang ating mga kamay, patnubayan po tayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa ginintuang pagkakataon na kami yung pinagkatipon, binuklod ng iyong dakilang pag-ibig sa dakong ito upang sama-sama kami na magbigay papuri, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya, sa dakilang pag-ibig at kahabagan na patuloy mong ipinadarama sa bawat iya sa amin. At sa yugtong ito, mahal na Panginoon, aming pag-aaral, aming pakikinig ng mga banal mong salita. Patnubayan mo kami, mahal na Panginoon, tunay na sa ganang amin ay wala po kaming magagawa. Maging ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, patnubayan mo po Diyos. Anoint thy words, that is Lord, put thy words in my mouth through the leading prayer of our beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, aming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Luwalhatiin po, minamahal ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, aking po munang pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings of our dearly beloved assistant pastor, the beloved children, to all blessed Almeda family, at maging sa ating family po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Viña, sa kanya pong mga loved ones na narito, at sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, aking beloved co-workers, beloved co-preachers, ating pong mga mag-awit, mga manunugtog po natin na masigasig pong nagpapagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? At maging sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron man, ay welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dito ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ano man ang ating mga dalangin, mga minamahal, kapag taos puso po tayong humiling, ito po ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayon sa kanyang kalooban. At ganoon din naman sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewer, happy viewing po. Minamahal sa inyo pong lahat, patuloy po ninyong antabayanan ang banal na gawain ng mahal na Panginoon, paglubos kayong pagpalain ng Diyos, nalatigin sa espiritual ng mga pagpapala, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po natin mga kapatid na narito, magandang gabi na po mga minamahal sa inyo pong lahat. At salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat sa inyo mga minamahal, at kagalakan po namin na makasalo kayo mga minamahal upang busugin ang ating mga kaluluwa sa magitan po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At pinagpala po ang inyong abang lingkod. Hindi ko po expected mga minamahal na ako ang magpipreach ngayon, ganun pa man, salamat din, isang malaking pribilehiyo po, mga minamahal, para sa akin. Amen? Isang malaking oportunidad, bagamat hindi po tayo karapat-dapat, mga minamahal, amen? Pero thankful pa rin tayo dahil ganun pa man ay ginagamit tayo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong ngayon ang ating mga ballpen, ang ating mga papel, mga minamahal, ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat sa ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Makinig po tayo ng taos-puso, mga minamahal, upang ma-absorb po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topic ko ngayon, mga minamahal ko, ay the renewal of love. Amen. Renewal of love. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan ipag-pray natin sa mahal na Panginoon na i-renew ng Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Kagaya po ng sinabi ni King David, ang sabi niya, Lord, refresh my heart and renew my love.
Amen. Refresh my heart and renew my love. Napakahalaga po, mga minamahal, na ating pong ipanalangin palagi, every time and then na tayo po ay lumuluhod, every time and then na tayo po, mga minamahal ko, ay nagme-meditation, dumadalangin sa mahal na Panginoon, huwag po natin kakalimutang ipag-pray na mahal na Panginoon, i-renew mo yung pag-ibig namin sa iyo. Amen? Amen. Nagpipray po ba kayo ng ganon? O baka naman, ipinagpipray ni Lord, bigyan mo ako ng pera, bigyan mo ako ng bahay, bigyan mo ako ng pagkain, bigyan mo ako ng damit. Mga minamahal, no, wag na wag nating kakalimutang ipanalangin yung pinaka-importanting bagay sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoong Kristo, yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung yung lisensya nga natin, mga minamahal, driving license natin, renew natin, di ba? Yung ating pong mga minamahal, rehistro sa sakyan, i-renew po natin yan. So kung i-renew natin at mahalaga para sa atin yung renewal ng mga bagay na yan, ng mga lisensya na yan, masigit na mahalaga na ma-renew din yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Dahil kapag expired na yung lisensya mo, amen, invalid na po yan. Ibig sabihin, lapsed na sa tamang petsa. Hindi mo na po yan magagamit kahit may dala kang lisensya at kapag matrace ng LTO na expired na ang lisensya mo, mga minamahal, meron kang violation. You are driving without license kahit may dala kang lisensya kasi expired na ang lisensya mo. Ganon din sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po, sabi ni King David, Lord, refresh my heart and renew my love. Refresh my heart and renew my love. Napakahalaga, mga minamahal, na ma-refresh yung ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil alam po ninyo yung salitang refresh, sa Tagalog niyan ay sariwa, di ba? Isda, mga minamahal, preskong isda, sariwang isda. Ano po yung opposite word ng salitang refresh o presko, mga minamahal? Ibig sabihin, sa Tagalog ay bilasa, bulok. Payag ba kayo na bulok yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon? Amen? Dahil kung merong preskong pag-ibig, meron pong mga minamahal pag-ibig na malapit na ring mabulok. Yun po yung pag-ingatan natin na hindi po mga minamahal mabulok yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo yung bulok na isda? Yung bulok na isda, mabaho, mga minamahal, masangsang ang amoy. Kapag tumagal pa yan, uuurin yan. Mga minamahal, masakit na sa pang-amoy, masakit na sa ilong. Ganon yung mga minamahal, bilasang isda, bulok na isda. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon na mga minamahal, mabulok yung pag-ibig natin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, palaging refresh, palaging sariwa yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga, mga minamahal, guard your heart and then guard your thoughts, mga minamahal. Bantayan mo ang isip mo, at the same time, bantayan mo yung puso mo. Amen? Bantayan mo yung puso mo dahil baka unti-unti ka nang lumalayo sa Diyos. Hindi natin namamalayan yun dahil minsan abala tayo sa trabaho, abala tayo sa negosyo, abala tayo sa ating mga personal na mga gawain, abala tayo sa araw-araw nating routine sa ating buhay. Sometimes hindi na natin napapansin na unti-unti na pala tayong lumalayo sa mahal na Panginoon. Experience ko po yan, mga minamahal. Alam ko po kung naranasan ko ay naranasan nyo rin. Experience ko po yan na nagulat na lang ako, malayo na ako sa mahal na Panginoon. Although na dumadalo ako palagi. Dahil mga minamahal, kung nakikita natin na may mga backslider na hindi dumadalo, meron pong tinatawag na backslider in heart. Nakuha ninyo? Kung mga backslider hindi na dumadalo, hindi na uma-attend sa gawain, ang tawag natin sa kanila ay mga backslider. Pero meron ding backslider in heart. Dumadalo sa gawain, presente sa gawain, nagpupuri, mga minamahal, lumalakad sa kabanalan, ngunit ang puso nila ay malayo na sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Wala po akong pinapatamaan dito, mga minamahal. Baka sabihin niyo si Brother Jojo, pinapatamaan na naman ako. Hindi po, mga minamahal. Generalize po ito. Para po ito sa ating lahat. Sometimes, kaya nga po, guard your thoughts, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Baka malayo ka na sa mahal na Panginoon, di po ba? Amen?
Baka milya-milya na ang layo mo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, baka malamig ka na, baka nanlalamig ka na sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoong Hesus. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Colosas, Kapitulo 3, versikulo 23. Unahin po nating pagbasa ang talatang ito, mga minamahal. Praise the Lord. Libro sa taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 23. Bisan unsa inyong pagabuhaton, buhata, kini sa kinasingkasing, nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo ug dili sa tao. Amen. 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 Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Mga minamahal sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ito ng buong puso. Everybody shout, praise the Lord. Kahit po simpleng gawain, basta't para sa mahal na Panginoon, gawin daw natin ito ng buong puso. Amen? Kaya nga po sabi ng Biblia, kapag gumawa ka ng isang bagay at napipilitan ka lang, ma-auto-blessing ka, mga minamahal. Walang blessing dyan, walang pagpapala dyan. Kapag gumawa ka ng isang bagay na napipilitan ka lang, walang pagpapala dyan. Ibig sabihin, once na gumawa ka ng isang bagay dahil napipilitan ka lang, hindi po yun heartily. Amen? Hindi po yung taos puso. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag gumawa ka ng buong puso, sabi ng Biblia, anuman ang iyong gawin, gawin mo ito ng buong puso, hindi para sa tao, kundi para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So kung napipilitan ka, anuman ang ginagawa mo, mga minamahal, napipilitan ka lang. Nagwawalis ka, nag-a-arrange ka ng upuan, nagpapaawit ka, tumutugtog ka, kumakanta ka ng choir, anuman ang ginagawa mo para sa gawain ng mahal na Panginoon, at gumagawa ka, mga minamahal, na meron kang ibang reason, gumagawa ka ng meron kang ibang dahilan, gumagawa ka ng napipilitan lang, at hindi ka gumagawa ng buong puso, sabi ng Biblia, hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. And then, wala po tayong mga minamahal maitatago sa Diyos because God is omniscient God. Ang ibig sabihin ng word na omniscience God, mga minamahal, alam niya yung laman ng isip natin. Alam niya yung laman ng puso natin. Alam niya yung nilalaman ng kaibuturan ng ating mga puso. Amen. And then may maitatago ba tayo sa mahal na Panginoon? May maidideny ba tayo sa ating buhay na Diyos? Alam ng mahal na Panginoon kung sino sa atin ang gumagawa ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Alam niya yon. Alam ng Panginoon yung puso mo kung papaano kang gumawa sa Kanya. Kaya kung gusto mong hindi ka ma-out of blessing, gumawa tayo ng buong puso. Sabi ng Biblia, anuman ang ating ginagawa, whatsoever you do, do it heartily. Gawin mo ito ng buong puso. As to the Lord and not unto a man. We are not man's pleaser. Hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon para paluguran ang tao. Hindi tayo tinawag ng Diyos, mga minamahal, idinako sa Kanyang banal na gawain para luwalhatiin ang tao, lipayon ang tao, dili igsuon. Tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon para paluguran ang ating Ama na naandoon sa langit. Hindi tayo narito para, mga minamahal, paluguran ang ating ordained preacher. Hindi tayo pumunta rito, hindi tayo nagpagamit para paluguran yung ating mga preacher. Amen. Hindi tayo pumarito para paluguran ang tao. We are not a man's pleaser. We are God's pleaser. Tayo po'y tagapagbigay lugod sa Panginoon. Tayo po'y tagapagbigay luwalhati sa mahal na Panginoon. Yung buhay natin, yung lakas natin, yung hininga natin, lahat ng saganang nasa atin, ito'y ibabalik natin sa mahal na Panginoon para maluwalhati at mapaluguran ang mahal na Panginoon. Di ba? Lahat naman ng ito galing sa Diyos. Ano bang nasa atin na hindi galing sa mahal na Panginoon? Lahat ng ito galing sa Diyos. Buhay, lakas, hininga, talento na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, anumang kapasidad mo, anumang function mo sa gawain ng mahal na Panginoon, lahat ng yan, mga minamahal, ay ibinigay ng mahal na Panginoong Jesus. Nararapat lang din na gamitin natin yan para maluwalhati ang kanyang dakila at banal na pangalan. Amen? Hindi tayo narito para paluguran ng tao. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, narito tayo para maitaas
ang dakila at banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? Narito tayo para maitaas ang dakila at banal na pangalan ng Diyos sapagkat sabi ng Biblia, if my name lifted up, I will draw all men unto me. Kapag maitaas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon, maluwalhati natin ang pangalan ng Diyos, mapaluguran natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos ang kanyang sabi, I will draw all men unto me. Ilalapit niya sa kanyang paanan ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kaibigan mo, ang mga kapatid mo, ang mga loved ones mo, ang mga taong malapit sa iyo. Ilalapit sila ng mahal na Panginoon. Bakit? Ikaw mismo, itinataas mo ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Whatsoever you do, do it heartily. Ibig sabihin, buong puso. Amen? Amen? Mahirap gumawa ng buong puso kapag mga minamahal, malamig na yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung topiko natin ngayon, ipag-pray natin na, Lord, renew our heart. Kagaya kay King David, di ba? Si King David, even though he's a king of Israel, a great king of Israel, but he bowed down and kneel his knees, mga minamahal, and pray that the Lord refresh my heart, renew my love, refresh my heart. Yun ang kanyang prayer. Kung si King David na hari, nasa kanya ng lahat ng bagay. Halos wala nang kukulangin pa sa kanya. Kaya nang magdamit ng magarang damit, uminom ng masasarap na inumin, kumain ng masasarap na pagkain. Kaya niyang pumunta kahit sa lahat ng dako na kanyang naisin. Dahil siya'y hari, siya'y mayaman. Kumbaga, lahat ay nasa kanya na. Pero alam po ninyo, mga minamahal, na kay Haring David man ang material ng mga bagay, ngunit pinakakaasam-asam pa rin niya yung espiritual, mga minamahal ko na bagay. Diba? Aanin mo nga naman yung material na bagay kung hindi mo naman maramdaman yung presensya ng Diyos. Aanin mo yung maayos na trabaho kung nagiging dahilan nito na malalayo ka sa mahal na Panginoon. Aanin mo naman yung pag-aaral kung ikaw naman ay unti-unting nahahatak na ng kahilayan ng sanlibutan. Aanin mo yung mga bagay na yan kung ikaw naman ay malalayo sa mahal na Panginoon. Walang silbi yung mga bagay na yan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang pinakamahalaga sa buhay natin ngayon na naglilingkod, lalong-lalo na alam natin na malapit nang dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay suriin palagi natin yung ating sarili. Let's always examine ourselves. Kailangan suriin natin palagi yung sarili natin. Siyasatin natin palagi yung sarili natin na, Lord, mahal pa ba kita? Iniibig pa ba kita, mahal na Panginoon? Naandyan pa ba yung una kong pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon? Amen. Alam niyo yung church ng Efeso, meron pong 7 churches sa Book of Revelation. Yung tinutukan lang natin dito yung church ng Efeso. Dahil yung church ng Efeso, grabe yung kanilang paglilingkod. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang pagtitiis. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang sakripisyo sa paglilingkod. Kagaya ng sakripisyo mo, nakikita yan ng Diyos. Yung pagdala mo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, lahat ng sakripisyo mo para paglingkuran ng mahal na Panginoon, yan ay nakikita ng Diyos. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang hirap. Nakita ng Diyos yung kanilang pagpapagal. Nakita ng Panginoon yung kanilang pagpapakasakit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos kung paano nilang sinuong yung maraming pagsubok, kung paano nilang pinagtagumpayan ang mga pagsubok na kanilang dinaranas. Nakita ng mahal na Panginoon na hindi sila napagod. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil sa Diyos wala tayong maitatago. Walang lingid sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are in every place, beholding what is the evil and what is the good. Yung mata ng Panginoon naroon sa lahat ng dako. Nakikita niya yung mabubuti nating ginagawa. Amen. Yung masasama nating ginagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita ng Diyos yung kanilang sakripisyo, yung kanilang pagtitiis, mga minamahal kung paano nilang, mga minamahal, sinunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng mahal na Panginoon, nakita ko ang lahat ng inyong sakripisyo, ngunit meron akong laban sa inyo. Iniwanan ninyo ang una ninyong
pag-ibig. Ha? Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang pagtitiis. Nakita ng Diyos yung kanilang sakripisyo. Yung kanilang pagpapagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ng kanilang ginagawa ay nakita ng Diyos kung paano nilang pinaglingkuran ng mahal na Panginoon. Ngunit hinahanap ng Diyos yung una nilang pag-ibig, mga minamahal ko sa Kanya. Hindi kontento ang Diyos. O kung kontento pa ang mahal na Panginoon sa kanilang sakripisyo, kung kontento pa ang Diyos sa kanilang pagpapagal, kung kontento pa ang mahal na Panginoon, mga minamahal sa kanilang pagsakripisyo, paghihirap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, bakit hinahanap ng Diyos yung kanilang unang pag-ibig? Basahin natin ang talatang ito, mga minamahal, ang Diyos ang magpala sa atin. Revelation chapter 2 verse 1 and verse 2. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 2. Ngadto sa manrunda sa iglesia sa Epeso, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagakupot og 7 ka mga bituon diha sa iyang tuo nga kamot. Ang nagalakaw sa tiliwala sa 7 ka mga kandiliryong bulawan. 2. Nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago o sa imong pagantos. Ug nga ikaw dili makapailob sa dautan nga mga tao, hinunua, ginausisa mo ang mga nanag-ingon nga sila mga apostoles, apan dili diay, ug nasuta mo nga sila mga mini. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, nalalaman ko, in verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa, sabi ng mahal na Panginoon, doon sa church ng Epeso. Ibig sabihin, kasama doon yung mga kapatiran ng Epeso. Amen. Kasama doon yung kapatiran ng Epeso. Sabi ng mahal na Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Nalalaman ko ang iyong pagpapagal. Nalalaman ko ang iyong pagtitiis. Hindi mo matiis ang masasamang mga tao. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang grabing burden ba? Yung kanilang burden. Everybody shout, praise the Lord. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang paggawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Lahat tayo gumagawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Nakita niya ng mahal na Panginoon yung kanilang pagpapagal. Everybody shout, praise the Lord. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang pagtitiis. Sabi ng Biblia, at nakita niya rin, mga minamahal, na hindi nila matiis yung masasamang mga tao. Ibig sabihin, lumayo sila doon sa mga masasamang mga tao. I know thy works, I know thy labor, I know thy patience, bearing them not which are evil, I know thy faithfulness. Nakita ng mahal na Panginoon, maging yung kanilang katapatan. In verse 3, kindly po, mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo ng pagbasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 2, versikulo 3. Nasayod ako nga ikaw nagaantos o nagapailob tungod sa akong ngalan, o nga ikaw wala abuta o kataka. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Amen. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang patience, yung kanilang pagtitiis, na kahit may problema, kahit mga minamahal sagad sa financial, kahit kinakapos ng pamasahe, kahit maraming hadlang, tinitiis nila ito, patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang pagbabata sa maraming pagsubok na kanilang kinakaharap. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nakita ko na hindi kayo napagod. Amen? Amen? In verse 4, kindly po, mga minamahal, pakibasa natin. Padayon ta sa bersikulo 4. Ngani batok kanimo aduna ako'y ikasumbong nga mao kini. Nga imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ang sabi sa Tagalog, mga minamahal, ngunit meron akong laban sa iyo, pagkat inyong iniwan ang una niyong pag-ibig. Amen? Inyong iniwan ang una niyong pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung dapat nating suriin.
sa ating mahal na Panginoon o sa ating sarili, sa ating mga puso. Totoo, nagtiis tayo. Totoo, nagpagal tayo. Totoo, nagsakripisyo tayo. Binata natin yung maraming pagsubok sa paglilingkod sa mahal na Panginoon na magpahanggang ngayon, ilang taon na tayong naglilingkod. Kung bibilangin ng pagsubok kay hindi na mabilang. Kung bibilangin ng problema at kahirapan, pag-uusig at pangungutya ng maraming mga tao ay hindi na mabilang. Ngunit patuloy pa rin tayong naglingkod at nakita ng Panginoon na hindi tayo napagod. Ngunit may hinahanap ang mahal na Panginoon sa iyo, kapatid. Maging sa akin, hinahanap yun ng mahal na Panginoon, yung una kong pag-ibig sa Kanya. Yung una kong pagmamahal, una kong pag-ibig. Alam po ninyo, yung first love, na-experience ko po yun. Amen. Na-experience ko po yung first love sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo, yung unang pag-ibig, walang kasing sarap. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Naramdaman niyo po ba yung unang pag-ibig sa mahal na Panginoon? Lahat ay magsabing amen. Doon sa nakaramdam ng unang pag-ibig sa mahal na Panginoon, sumigaw po tayo ng praise the Lord. Diba? Napakasarap. Napakasarap ng unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Pag ma-experience mo yung first love mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, walang kasing sarap. Yan po yung sinasabing kahit nasa lupa pa tayo, parang langit na rin yung pakiramdam natin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kapag mga minamahal, naandyan yung first love ng mahal na Panginoon sa puso mo, gusto mo yung palagi mo siyang nararamdaman. Diba? Yun ang first love eh. Pag first love mo sa mahal na Panginoon, gusto mo palagi mong nararamdaman yung presensya ng mahal na Panginoon. Gusto mo palagi kang mga minamahal na be-bless. Nararamdaman mo yung tamis ng pag-ibig ng mahal na Panginoon sa puso mo. Yun ang first love. Kapag nasa iyo, pag meron kang first love, mga minamahal, o kaya na first love ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, masayang-masaya ka sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kahit malayo, pupuntahan mo ang gawain ng mahal na Panginoon. Kahit walang pamasahe, pupuntahan mo ang gawain ng Diyos. Naalala ko tuloy, beloved, mga minamahal, isang kapatiran natin na taga Leyte, beloved Brother Joey Marquez. Hindi po yung artista ha. Baka sabihin yung artista na Joey Marquez. Brother Joey Marquez, mga minamahal, isang kapatiran po natin. Alam po ninyo, siya po yung nakatira sa Novaliches. Ang gawain ay nasa mga minamahal Amoranto noon. Ang layo, mga minamahal, wala siyang pamasahe. Kinakausap niya yung konduktor, kinakausap niya yung driver para lamang makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung kapag first love ka, mga minamahal sa mahal na Panginoon, hindi mo nararamdaman yung hiya. Masunod mo lang yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kinakausap niya yung konduktor, kinakausap niya yung driver, makadalo lang sa gawain. Kapag walang nagpapasakay sa kanya, linalakad niya ilang kilometro, makarating lang sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, nasa overpass siya, naglalakad siya sa overpass, gabi na po yun. Sinalubong siya ng dalawang lalaki, hold-upper pala. Sabi nung mga hold-upper, hold up to, ilabas mo yung pera mo. Hindi pa siya marunong mag-Tagalog. Amen? Siring niya, mga minamahal, waray-waray ba? Sabi niya, Sir, wala po akong pera ngayon. Kaya nga ako naglakad lang eh. Galing sa amin para makadalo lang ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Siring niya, waray ko nga ni kwarta. Amo nga ni nga naglakad ako, tika nga amon, tub-tub nga ni nga dapit, para makasimbal ako. Waray-waray ba? Eh yung hold-upper, mga waray-waray din pala. Ha? Waray-waray din yung dalawang hold-upper, pero hindi lahat ng waray-waray, hold-upper, ano po, mga minamahal. Waray-waray kasi ako eh, baka isipin ninyo na lahat ng waray-waray, hold-upper. Merong iba. Amen? Hold-upper, mga waray-waray pala, alam po ninyo mga minamahal, ang sabi ng hold-upper, Sir, nakakaawa ka naman. Umugot ng wallet yung hold-upper, nagbigay ng 50 pesos. Sabi niya, ito 50. Ikaw ang mamasahe doon para makarating ka sa gawain. Sabi nung isang hold-upper, Brad, pambihira, tayo yung nag-hold up, tayo tuloy yung na-hold up. Diba?
Amen? Makita mo mga minamahal, ino-honor ng Diyos yung first love natin sa Kanya, nagagawa tayo kahit alam nating imposible, gagawa tayo kahit mahirap, dahil umiibig tayo sa ating mahal na Panginoon. Yun po yung epekto ng first love. Amen? Pero pag wala na yung first love, mawala lang yung kabilang medyas, hindi nadadalo. Mawala lang yung kabilang stocking, hindi nadadalo. Kulang lang ng 10 piso ang pamasahe, hindi nadadalo. Dahil wala na yung first love sa atin. Amen. Kahit hindi imposible, ginagawa nating imposible. Dahil wala na yung first love sa atin eh. Yun po yung sinasabi, kapag nasa yung first love, masayang-masaya kang sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dako ng Bohol, mga minamahal, meron tayong gawain doon. Nasa isla sila. Isla? Nung wala pa pong gawain sa kanila, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo sila, nasa isla yung gawain nila. Alam po ninyo, every service, dahil wala silang bangka, wala silang sasakyan, linalangoy nila, mga minamahal ko, makatawid lamang, mga minamahal sa kabilang isla, dahil sa kabilang isla, na andoon yung gawain ng ating mahal na Panginoon. Lalanguin nyo nila. Basa sila, papunta doon, magbibihis, uuwi, basa, gabi ng darating sa bahay nila, mga minamahal, talagang makita mo yung grabe nilang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dahil mahirap yung gawin kapag hindi po tayo umiibig ng labis sa ating mahal na Panginoon, di ba? Kung may pagbibigay ng sobra sa insakto, dapat may pag-ibig din tayo ng sobra sa insakto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag first love ka, mga minamahal, gagawin mo ang lahat para maluwalhati at mapuluguran mo ang mahal na Panginoon. Lahat-lahat. Basta't alam mo na maluluwalhati ang mahal na Panginoon, mapapaluguran mo ang Diyos, matutuwa ang mahal na Panginoon, dahil ang mahal na Panginoon, tinitingnan lang niya tayo doon sa langit. Every time na gumagawa tayo ng mga good deeds to glorify Him, ngumingiti ang mahal na Panginoon, di ba? Ngumingiti ang Diyos. Pero pag tayo po'y nagagawa ng kasalanan, ilinilingon ng mahal na Panginoon ang kanyang paningin at ayaw niyang tumingin, mga minamahal, dahil ang ginagawa natin ay labag sa kanyang kalooban. Pero kapag gumagawa tayo ng mabuti, napapangiti natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Napapangiti mo ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Napapaluguran mo ang mahal na Panginoon. Naluluwalhati mo ang ating buhay na Diyos. Kapag first love ka, mga minamahal, walang reklamo na lumalabas sa mga labi mo. May konting reklamo, walang lalabas sa labi mo. Kapag first love ka, sa mahal na Panginoon, wala kang comments. Wala kang reklamo. Amen. Hindi mo nakikita yung kapintasan ni Numan. Hindi mo nakikita yung kapintasan ng iglesia. Hindi mo nakikita yung katitisuran ng iglesia. Hindi mo nakikita kung ano pa mang mga bagay na makapagpapahina sa iyong pananampalataya, mga minamahal. Yun ang epekto kapag first love ka sa mahal na Panginoon. Kaya nga po yung first love, wala pong kasing sarap. Everybody shout, praise the Lord. Wala pong kasing sarap yung unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kapag first love ka, mga minamahal, masayang-masaya kang gumawa kahit anong duties yung pinapagawa sa iyo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Minsan siguro yung iba sa atin kapag naka-duty sa CR, lalong na kung mapangina, nagre-reklamo ng iba sa atin. Pero alam po ninyo, sa Cebu, mga minamahal, beloved Doktora Anita Chua, isang professional na doktor, mga minamahal, amen, bago pa lamang siyang sampa sa pagiging adult choir. Amen. Amen. Ilinagay sa duty, mga minamahal, doon sa CR. Nag-duty sa CR, mga minamahal. Ganun po yun, ang Kristiyano, marunong tayong magpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag first love ka, sabik na sabik kang mga minamahal, maramdaman palagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Isasakripisyo mo kahit sino. Isasakripisyo mo kahit ano, mga minamahal, kapag ang pag-ibig mo, mga minamahal, sa puso mo ay unang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos yung kanilang pagpapagal. Nakita ng Diyos yung kanilang sakripisyo. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang mga paggawa. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, meron akong isang laban sa iyo. Iniwanan mo ang una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi sapat yung ating paggawa lang.
Hindi sapat yung sakripisyo natin na ito. Ang nais ng mahal na Panginoon, gumawa tayo na nariyan yung una nating pag-ibig. Magtiis tayo sa maraming pagsubok na nariyan ang una nating pag-ibig. Magbata tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na nariyan yung una nating pag-ibig. Ayon ng mahal na Panginoon, natatalikuran natin at hindi natin lalayuan natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagagalit ang Diyos. Yun ang kanyang ipinintas, mga minamahal ko sa iglesia ng Epeso. Mga minamahal, hinahanap ng mahal na Panginoon yung una nating pag-ibig sa Kanya. Amen? No, grabing first love natin sa mahal na Panginoon, ayaw nating nalilate tayo. Diba? Gusto natin, halos hindi pa nagsisimula. Diyan na tayo. Anong nangyari ngayon? Noon, no first love natin, halos ayaw nating umabsent. Gusto natin palagi tayo present. Merkules, Biyernes, Linggo. Anong nangyari ngayon? Pati nga Linggo, yung iba sa atin, uma-absent na. Pero noon, Merkules, Biyernes, Linggo, ayaw umabsent. Dahil nariyan pa yung first love natin sa mahal na Panginoon. Yun po ang rason. Everybody shout, praise the Lord. Hinahanap ng mahal na Panginoon yung kanyang unang pag-ibig. Last verse po, mga minamahal, unang talata, ating basahin. Verse 5, kindly po. Praise the Lord. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 2, versikulo 5. Busa inumdumi diin gikan mahulog, o pagginulsol og buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Amen. Remember, mga minamahal, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Bakit ka ba nalamig? Siyempre, may mga reasons yan eh. Bakit hindi mo na nagagawa yung una mong ginagawa noon? Dahil ang sabi po rito, mga minamahal, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang yung mga unang ginagawa na hindi mo na ginagawa ngayon. Amen? Alalahanin mo kung saan ka natumba. Doon ka tumayo. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Doon ka muling bumangon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag mong hayaan na babalik na lang ang mahal na Panginoon. Hindi pa nare-renew yung first love natin. Sa mahal na Panginoong Jesus, malapit na pong dumating ang mahal na Panginoon. Iba't ibang mga minamahal nangyayari, kaganapan sa ibabaw ng lupa. Amen. Dilobyo, epidemya, salot, mga minamahal, lindol, gera. Ito po'y tanda, mga minamahal, na malapit nang dumating ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Meron pong isang kapatiran na naginip, miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya, apelido niya. Pero yung pangalan niya ay Marcel. Pero yung apelido niya nakalimutan ko lang. Mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, anak, bumalik ka na sa lupa. Dahil siya po'y napunta ng langit. Hinigop siya ng malakas na persa, siya po'y napunta ng langit. Mga minamalong nasa langit na siya, sabi ng mahal na Panginoon, anak, bumalik ka sa lupa. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dito na lang ako. Ayaw ko nang bumalik sa lupa. Dahil sa lupa maraming pagsubok, sa lupa maraming problema, sa lupa maraming hadlang sa aming paglilingkod sa iyo. Dito na lang ako, mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag. Bumalik ka sa lupa, sabihin mo sa mga kapatid mo sa pananampalataya, malapit na akong dumating. Nakita niyo ang orasan, mga minamahal. Yung maikli, nasa alas 12 na, malapit na sa alas 12. Yung mahaba, konti na lang, papalo na sa alas 12. Sabi ng mahal na Panginoon, nakikita mo ba yung orasan na yan? Malapit nang mag alas 12. Pag pumalo at magtapat yung dalawang guhit ng orasan na yon, ibig sabihin, darating na ako. Amen? Malapit nang dumating ang mahal na Panginoon. Ito po yung moment na ipag-pray natin na, Lord, renew our love. I-renew mo, Panginoon, yung una naming pag-ibig sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, kung saan ka nahulog, amen? Sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga una mong ginagawa. Yung mga ginagawa mo noon, na hindi mo na ginagawa ngayon, halimbawa noon, palagi kang nagpa-fasting, every week nagpa-fasting ka, mga minamahal ngayon, halos isang buwan, isang taon na lang, wala ka ng fasting.
Dati-rati, umagang-umaga pa lang, gigising ka alas 4, alas 3. Gigising ka ng madaling araw para magpuri, magluwalhati sa mahal na Panginoon. Ngayon, hindi mo na yan ginagawa. Yan po yung sinabi ng Biblia, yung mga una mong ginagawa, alalahanin mo yung mga una mong ginagawa na hindi mo na ginagawa ngayon. Ibig sabihin, ibalik mo yun dahil doon naluluwalhati ang Diyos. Doon nalulugod ang mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang Diyos habang ginagawa mo yung mga sakripisyo na yon. Alalahanin mo kung saan ka natumba, saan ka nahulog. Alalahanin mo yung mga una mong ginagawa. Sabi ng Biblia, at magsisi ka. Ihingi mo ng tawad, Lord. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa pagkukulang ko sa iyo. Dahil ang mahal na Panginoon, palagi siyang handang makinig sa ating mga daing, palagi siyang handang makinig sa ating mga panalangin, palagi siyang handang makinig sa bawat natin pagsusumamo na lumalapit tayo ng merong mapagpakumbabaw puso. Sabi ng Biblia, nakaunat palagi ang kamay ng mahal na Panginoon. Nakabuka palagi yung kanyang kamay, nakaunat palagi yung kanyang kamay para tayo po'y tanggapin at tayo po'y manunumbalik sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Sabi ng Biblia, alalahanin mo kung saan ka natumba. Alalahanin mo yung mga una mong ginagawa at magsisi ka. Humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon na, Lord, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, ako sa aking mga pagkukulang sa iyo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam ng spiritual status mo, hindi ako. Ako alam ko kung ano ako. Alam ko kung ano ang laman ng puso ko. Alam ko kung gaano ko kamahal ang mahal na Panginoon. Pero kayo, minamahal, hindi ko alam. Tanging kayo ang nakakaalam ng kalagayan ng inyong pag-ibig sa mahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po yan alam. Mga minamahal, nangangaral lang tayo rito to remind us, mga minamahal na kailangan nating ipanalangin na i-renew ng mahal na Panginoon yung una nating pag-ibig sa Kanya. Dahil kahit gaano tayo magtiis, kahit anong sakripisyo ang gawin natin, kahit anong pagpapagal ang gawin natin, hinahanap ng Diyos yung una nating pag-ibig sa Kanya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa inyo at aalisin ko sa inyo ang kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban kung magsisi kayo. Kapag hindi natin yun gawin, yung word na kandilero, yan ay buhay, nalagyan ng kandila, mga minamahal ng ilawan, yung kandilero, ang tawag doon ay kandilero, kukunin ng mahal na Panginoon. Yung kandilero, it means yung buhay natin. O kunin niya yung buhay natin. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, maliban kung kayo yung magsisi. Sa oras nito, awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Tandaan ninyo, hinahanap ng mahal na Panginoon yung una nating pag-ibig sa Kanya. Nais ng Diyos na marinyo natin yung ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Napakasarap, mga minamahal, damhin yung unang pag-ibig sa Diyos. Hindi natin nakikita ang mga pagsubok. Hindi natin nakikita yung problema. Hindi natin nakikita yung mga katitisuran. Dahil ang puso natin ay umiibig ng labis sa mahal ng Panginoong Jesus. Ay mo umawit sa mahal ng Panginoon. Hallelujah. Sa puso ko'y naranasan ligayang tulog mo, Jesus. Ligayang tulog mo, Jesus, ay walang kapantay. Hallelujah! Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Gawin natin taos puso ang pag-awit sa awitin ito. Iba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa panahon, mamahalin, sasambahin at maglilingkuran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y magbabalik. Ang maligas na paglilingkod
Naglilingkod, ituloy pagkakain. Iyong iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon, ako sa akin. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas niya. Iyong puso ko. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Lingkod, itinipag iyong iyong puso ko. Iyon sa'yo babalik. Magmula ngayon. Naglilingkod, ituloy pagkakain. Iyong iyo ang puso ko. Iyon sa'yo'y nabalik. Hallelujah! Oh God, mula ngayon hanggang doon sa Hallelujah! Hallelujah! Minamahal, hinahanap ng mahal ng Panginoon yung una nating pag-ibig sa Kanya. Hinahanap ng Diyos yung una nating pag-ibig. I-pray natin sa mahal na Panginoon. Lord, renew my heart. Renew my heart, Lord. Refresh my love. Renew my heart, Lord. Refresh my love. Idalangin natin na ibalik ng mahal na Panginoon yung una nating pag-ibig sa Kanya. Makita natin ang iglesia ng Efeso. Nasa kanila na ang lahat. Hirap, sakripisyo, pagtitiis, pagpapagal, makagawa nila. Ngunit hinahanap pa rin ng mahal na Panginoon yung unang pag-ibig sa Kanya. Kagaya sa iyo, kapatid, nagpapagal tayo dito. Ngunit kumusta? Nariyan pa ba yung una nating pag-ibig sa Kanya? Tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama, Lord, narito kami sa iyong harapan. Ikaw ang higit na nakakabatid ng aming mga puso, ng aming damdamin. Wala kaming may tatago, mahal na Panginoon. Wala kaming may kukubli sa iyo, hayag sa iyo lahat ng bagay. Batid mo ang laman ng aming puso, Lord, we pray. Renew our hearts, Lord. Refresh our love. Baguhin mo, bigyan mo kami ng mahal na Panginoon, bagong puso. Mahal na Panginoon, pag-iibig namin sa iyo ay palaging sariwa. Ibalik mo ang aming unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Batid namin na nakikita mo ang aming pagpapagal. Nakikita mo ang aming pagtitiis. Nakikita mo ang aming sakripisyo, mahal na Panginoon. Nakikita mo ang aming pagsunod sa kalooban mo.
Hindi namin nararamdaman ang pagod sa pagtalima sa iyong kalooban. Ngunit tanging naming dalangin ay balik mo aming unang pag-ibig sa iyo mula sa aming mga manggagawa mo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga mag-awit, sa mga manunugtog, sa lahat ng aming mga kapatid na narito, batid namin ang pagdating mo ay nalalapit na, mahal na Panginoon. Revive us, Lord. Revive each every one of us. Full of us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. So, natin sakit, gumaling, problema, lutas. Sa pangalan ng Jesus, let us pray. Dakilang Diyos, magpala namin Ama sa langit, mapangyarihan sa lahat. Iunat mo mapagpala mo kamay, ipatong mo ito sa aming ulo. Sa pangalan ng Jesus, sa namang karamdaman, ay gumaling ka, problema, malutas. Cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty's begun, sickness be healed, infirmities cast out, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po lahat, minamahal ko yung minsan ang pang tumayo. Ating po itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and shout 3 times, express our love to the rest of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Palakpakan po na natin ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At para po sa ating minamahal na bisita, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoong si Kristo bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng inyong buhay. At itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay, sunod kayo sa aking panalangin. Sambitin ninyo ang aking sasambitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Aking nagawa mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ako sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y mananalangin sa inyo. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo po ang aming minamahal na bisitang ito. Mahal na pwede sila maglingkod sa iyo. Hanapin ka nila, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila. Isulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, kasama ng kalang buong sambayan. Sila maglingkod sa iyo hanggang sa araw yung banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At minamahal, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Kayo po'y mag-decide na tumanggap ng bautismo upang lubos-lubos na pagpalain kayo ng Panginoon, maghimala ang Diyos sa buhay ninyo at tugunin ang inyong mga panalangin. God bless you po para sa ating minamahal na bisita. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. At para po sa ating additional announcement, ating pong banal na gawain every Wednesday po. Ang ating banal na gawain ay mga minamahal alas 5:30 ang ating simulat. Matapos tayo alas 9 po mga minamahal. Minsan lumalampas po tayo ng oras. Every Friday po, mga minamahal, alas 9 ang simula at alas 4 ng madaling araw tayo po yung natatapos. Every Sunday, alas 8:30 at alas 3 ng hapon tayo po yung this coming Sunday po, ating pong Holy Supper. Huwag po natin kalilimutan para po doon sa hindi pa po nakakapag-ayuno, sa ating mga finest choirs, sa lahat ng ating mga choirs, mga minamahal, at sa mga kapatiran, tayo po ay mag-contribute ng ating pong fasting upang i-anoint ng mahal na Panginoon yung ating darating na Holy Supper this coming Sunday po. Every last Sunday of the month, tayo po yung nagdadaos ng ating pong Holy Supper. At sa inyong pag-uwi, huwag po ninyong kalimutan, meron po tayong mga boxes dyan, mga minamahal, para po sa lupa, ay para po sa ating TV program, mga minamahal, tayo po yung magbigay upang lubos tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Tayo po lahat tumayo, mga minamahal, tayo po yung dumako sa ating closing prayer. Aking pong binibigay pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Lolong Sibilia, pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. God bless you po. Praise the Lord. God bless you, beloved Preacher Jojo Abad. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah, 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 praise the Lord. Opo, amang banal Diyos, nga may kapangyarihan sa lahat, sa banal na pangalan ng aming mahal Panginoong Hesus,
Unang dalangin sa mga ginagalang sa iyo, mahal Pastor, Evangelist Wilner Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, salamat po, hallelujah, sa MC, sa Joyful Song, Solemn Song, sa mga testimony, sa mga pag-awitan, Beloved Youth Choir, Beloved Finest Choir, sa mga pagbibigay, sa kaput handog, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, hallelujah, sa banal na salita, hallelujah. Salamat sa banal na presensya, hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa may pag-uwi, sa may matahanan, gabayan mo kami, hallelujah, praise the Lord. Ibalik mo kami, mahal na Panginoon, sa sunod gawain. Ito ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. In Amen. Praise the Jesus' Lord. name. We love you so much, our Amen. beloved Praise the Lord. brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen.